Shout out kay Abala Jeffrey, Ains Gaon, Rafi Landayan, Cheater, Robert Sinabelager, Danny Mendoza, Mecheng Ganetos, Nathan Elithica, Litu Asong, Gugu, Jerwin Agustin, Devaliza Solidarios. Ang karugtong ng nakaraan, Chuping taon 5, 174, unang buwan, araw ng Zinyu. Pinalitan ni Emperador Xian ang pangalan sa panahon ng Xingping. Xingping taon 1, 174 si, ikatlong buwan, si Liu Bei, ay naging gobernador ng Zhuo. At sa parehong taon, ikalimang buwan, nangako ng katapatan si Sun Si kay Yuan Shu. At sa taon din yun, ikasampung buwan, ang ating bida, ay naging inspektor ng Yanzhou. Ikalawang taon ng Xingping, 175 si, ikalawang buwan, sinabi Li Ju at Guo Si, ay nakipaglaban sa digmaan sibil. Pinagbantaan ni Liu Jie, si Emperador Xian, inilipat ito sa sarili nitong kampo, at kasabay na sinunog ang palasyo. Samantala, sa parehong taon, ng ikalima ng buwan sa Yizhao, sa kaharian ng Peiqiao County, manor ng pamilya Hua. Maririnig sa kalangitan ang iyak ng bagong silang na sanggol. Habang ito ay karga ng ating bida, mababakas ang luha sa kagalakan ng ating bida, habang pinagmamasdan ang pagdating sa pamilya Hua ang bagong silang na sanggol na babae. Lumapit ito sa kanyang asawa na si Xian, nakapapanganak pa lamang, nakahiga ito at bakas ang hirap sa panganganak. Hinawakan ng ating bida ang kamay ng asawa at sinabi, "Mahal ko, nagsikap ka ng husto." Ngumiti si Xian, kahit hirap at sinabi, "Salamat. Patawad ang dapat sana ay mabigyan kita ng anak na lalaki." Agad na umiling ang ating bida, at sabay sabi, "Hindi na lang, kung ang lalaki naman ay magiging pasaway." Napangiti si Xian, at sinabi, "Nandyan si nanay, baka marinig ka." Ngumiti ang ating bida, sabay na papikit, at sinabi, "Naku, kalokohan. 6 na pamangkin ko ay puro lalaki, kailangan din naman namin ng babae." Sabay sinabi nito sa kanyang isipan, sa wakas ay maaari na akong maging isang mapagmahal na ama. Ibinigay niya ang kanyang anak na sanggol sa kanyang asawa na nakahiga sa kama, at muling sinabi sa kanyang isipan, "Ang anak ko, dugo at laman ko, at hindi ko akalain na darating ang araw na ito." Sabay pasok sa kanyang isipan ang kanyang kasintahan nung kasalukuyan siya ay nasa future, at muling sinabi sa isipan, "Hindi, teka, naisip ko nga rin minsan, paano kaya kung nagkaroon ako ng apo, ang mamuhay ka ng maayos at kumain ng maayos kasama mo ang matandang propesor na walang hiya, isa ka lang piraso ng basura." Sa ngayon ay, wala nang halaga ang mga yon, ngumiti ito at itinaas ang kanyang palad, upang haplasin ang kanyang anak, napatingin ito sa kanyang mag-ina, habang kamakawag ang sanggol, at sinabi sa kanyang isipan, "Dahil sa ngayon." Sabay na hawakan ng sanggol ang kanyang daliri, na tila ba ayaw bumitaw. Sabay na paluha ang ating bida, kasabay ng kanyang asawa, sabay haplos ng ating bida ang mukha ng anak, at muling sinabi, "Sobrang saya ko talaga ngayon." Samantala, lumipas ng ilang araw. Nakapila sa kanyang harapan ang tila ba mga baguhan na nais matuto sa paggagamot. Hinawakan niya ang kanyang chin, at bahagya itong napaisip, sabay sinabi sa kanyang isipan, matignan na nga." Inisa-isa niya ang mga mukha nito habang nakatingin sa kanya, at muling sinabi, "Ngayon, ay tila nangangamoy pagod na ang mga baguhan na ito." Lumalim ang kanyang tingin sa mga baguhan na nasa kanyang harapan, na tila ba pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya, habang nasa ilalim ng chin pa rin ang kanyang kamay, sabay sabi sa kanyang isipan, "Oras na upang pagtrabahuan kayo hanggang buto." Maya-maya pa ay humalukip-kip ang ating bida, sabay ngumisi na tila ba may binabalak, at muling sinabi sa kanyang isipan. Huling 30 na nakaligtas na trainee, bukas sa malawakan landas ng kahirapan. Tila naman kinabahan sa takot ang mga napili, matapos ay tinawag ng ating bida ang dalawa niyang alagad na nasa kanyang tabi, at sinabi, "Wu, BNA, kayo na ngayon ang mga lider ng pangkat, at ang bawat isa sa inyo ay kukuha ng 10 trainee." Agad na tumugon ang dalawa, sabay sabi, "Naintindihan po namin, Master." Sinabi naman ni Sarah, "Mag-iingat kayo, Master, at nakakatandang kapatid." Agad na natitigilan na napalingon ang dalawa. Tumawa si Sarah at sinabi, "Sana ay makasama rin ako." Bahagyang kumunat ang noo ng ating bida, at sinabi,
ang isang buntis na wala pang 10 araw bago ang kanyang takdang araw ng kanyang panganganak, ay talagang hindi maaari. Ngumisi si Sarah, sabay hawak ang tiyan, nakabuwanan na at sinabi, "Tama po kayo, hehe." Tumingin ang ating bida sa trainee, kay Wuwu at Bian, sabay sabi kong gayon, "Tara na." Nakapila na lumabas ang ating bida, kasunod ang dalawa at mga trainee. At ang ating bida ay nagbibigay ng serbisyong medikal sa kanyang mga disipulo at sa buong Kiao County. Subalit, dahil sa mga mabubuting gawain na tulad nito, hindi nawawala ang inggit. Pabagsak na inilapag ng lalaki ang baso ng alak sa lamesa, sabay pasigaw na sinabi, "Putik." Matalim ang mata na tila bagigil na sinabi, iniisip ba ng lintik, na yun na siya lang ang mabubuhay sa mundong ito? Ang mga taong lokal, na napupuot sa ating bida, nang dahil sa inggit. Magkakaharap ang 4 na manggagamot na lalaki sa isang lamesa, at sinabi, "Tama ka." Si Huatwo, man siya o kung sino man, ano ba sa tingin niya ang ginagawa niya? Sinabi ng isang lalaki, "Oo nga, mahusay nga siya ngunit kailangan nating lahat ang kumita ng salapi." Sinabi naman ng isa pa, "Mahigit 2 buwan na, mula nang magkaroon tayo ng kliyente, ang ibig kong sabihin, ay mga pasyente." Kumuyam naman ang kamao ng isang manggagamot at sinabi, "Nakakainis, walang etika sa negosyo. Kahit man lang kumita tayo ng sapat para mabuhay, huwag na nating isipin ang gastos sa gamot." Sinabi naman ng isa pang manggagamot, ang liit pa ng singil sa konsultasyon. Wala pang 20% ng sahod niya sa isang araw ang kinukuha niya. At ang manggagamot na si Bong, at ang manggagamot na Sok, ay namumuhay ng maayos dahil lang sa kumakalat na sabi-sabi, na natuto sila mula sa lintik na batang manggagamot na yon. Sinabi naman ng isang manggagamot, kung ganoon siya kagaling, dapat lang na, mga matataas na opisyal at mayayaman ang gagamutin niya. At kung ginagamot niya ang lahat ng karaniwang tao, ano pa nga ba ang dapat ikabubuhay ng mga manggagamot na tulad natin? Natitigilan ng isang manggagamot habang umiinom ito. Matapos ay sinabi ng katabi niyang manggagamot, "Manggagamot Song, magsalita ka, sabihin mo pa ang ibang bagay." Bahagyang huminto sa pag-inom, ang manggagamot na si Song, at sinabi, "Ano ba ang masasabi ko? Natural lang naman sa mga pasyente na maghanap ng mga bihasang manggagamot." Sabay-sabay na napasigaw ang 3 manggagamot, na mga nakasimangot at sinabi, "Sobrang nakakapangilabot ito." Muling sinabi ng manggagamot na si Song, at bukod pa rito, isa siyang maharlikang manggagamot at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay ang mahistrado ng county ng Kiao, at ano ba ang magagawa natin tungkol dito? Sabay pumasok sa isipan ng 3 manggagamot ang ating bida at ang kapatid nito. Napasigaw ito at sabay natitigilan na napalunok. Muling sinabi ng manggagamot na si Song, at kung tayo ay magpapadalos-dalos na magrereklamo, baka hambulusin na lang tayo ng mga pamalo, at kung ano pa. Agad tumayo ang isang manggagamot at pasigaw na sinabi, "Kung ganoon ano ang dapat nating gawin? Nais mo ba na mamatay na lang tayo sa gutom, manggagamot Song? Kahit papaano ay may luma kang reputasyon na dapat palampasin, ngunit kami wala kaming ginagawa. Bakit kung pagbubutihin natin ang ating mga kasanayan, hindi ba natural lang na babalik sa atin ang mga karaniwang tao?" Agad na pasigaw ang manggagamot na si Song, at sinabi, "Naku naman, mukhang mayroon kang iminumungkahi ngayon ah." Matapos ay muling sinabi nito, "Wala na tayong ibang paraan." Ngumisi ito at bahagyang tumilim ang mata at sinabi, "Paano kung hindi naging maayos na magamot ni Huatwo, ang kanyang mga pasyente?" Bahagyang natakot ang isang manggagamot at sinabi, "Magsabi ka naman ng makatwiran, manggagamot Song, hindi mo pa alam na nagpadala ang kanyang kamahalan ng maraming utos ng imperyo para dalhin siya sa tanggapan ng medisina ng imperyo." Sinabi naman ng isang manggagamot, "At hindi basta-basta nakukuha ang titulong Huatwo." Inis na sinabi ng manggagamot na si Song, "Kung gayon, ay tumahimik ka at ipagluksa ang iyong kapalaran habang umiinom, at kahit ako, na halos hindi makaraos ay handang gawin ito." Tumingin ito sa 3 kasamahan na manggagamot at sinabi, "Kayo bang lahat, ay kontento na sa ganoon?" Tumayo ito at tumalikod, humakbang ito at sinabi, "Sasali ba kayo ngayon o umalis na kayo? At huwag ninyong sirain ang plano ng iba." Napatingin na natitigilan ang 3, matapos ay bahagyang lumingon ang manggagamot na si Song, tumawa ito ng hilaw at sinabi,
malapit na siyang maging manggagamot na quack. Lumipas ng ilang araw, sa klinika ng ating bida. Maririnig ang sigaw ng isang pasyente ang namimilipit, at pasiga nitong sinabi, "Naku po manggagamot. Napakasakit po ng tiyan ko, umiinom na rin po ako ng mga herbal na gamot, ngunit bakit masakit pa rin?" Natitigilan na napatingin ang ating bida, bakas ang pagtataka nito, muling dumaing ang isang pangpasyente, napahawak ito sa ulo at sinabi, "Kahapon ay bahagya lang ang sakit lang ng ulo ko. Ngunit pagkatapos kong inumin ang herbal na gamot na nireseta mo, bakit parang mabibiyak ang ulo ko sa sakit?" Daing naman ng isang lalaki, "Aroy ko, ang sakit ng likod ko. Bakit hindi pa rin bumubuti kahit natapos na ang acupuncture?" Napakunot ang noo, na natitigilan ang ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, "Naintindihan ko na nasasaktan sila. Ngunit ito ang unang beses na nagkaroon sila ng ganito karaming reklamo. Dagdag pa rito, lahat nga kondisyong ito ay walang ipinapakitang anuman resulta kapag ginamit ko ang aking X-ray vision." Napatingin din si Master Jiang, at sinabi sa ating bida, "Huatwo, tila mayroon isang bagay na kakaiba, na nangyayari dito." Sinabi ng ating bida, "Tama ka, ito ay simpleng karamdaman lamang, at hindi ka maaaring magkamali sa mga reseta, Master Jiang." Agad pumasok sa klinika si Wuwo, at si Bian na tila bakabado at natataranta, sabay sinabi, "Master, tulong po," sinabi ni Bian "Nagrereklamo po ang mga pasyente na hindi po sila gumagaling." Bahagyang sumulyap ang ating bida sa dalawa, matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan. Talamak na nakakahawang sakit, walang sakit sa ulo, sakit sa ibabang bahagi ng likod, sakit ng tiyan, walang nakakahawang sakit na hiwalay na nagdudulot ng arthritis tulad nito. Matapos ay humakbang ito palapit sa dalawang lalaking pasyente, at sinabi ng isang pasyente, "Bakit hindi pa kami bumubuti?" Sinabi naman ng isa pang pasyente, "Pumunta kami dito, dahil narinig namin na magaling ka, ngunit bakit, ito ang nangyari?" Lumapit ang ating bida at bahagyang diniinan ang tiyan ng lalaki at sinabi, "Susuriin ko lang kung ano ang magiging epekto nito, at dapat ay masakit lang ito kapag pinipindot ko, hindi kapag binibitawan ko na." Agad na nagpanggap ang lalaki, napasigaw ito sa sakit. Ngunit maya-maya pa ay lihim na napangiti ang ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, "Aha, booking ka na, tingnan mo nga ito." Tila ba naintindihan na ito ng ating bidang umisi ito at muling sinabi sa kanyang isipan, ang mga halaman na ito, ay ipinadala sa pangkat ng mga peking pasyente na may mga gawa-gawang sakit. Note, mga halaman, mga espiya, informante, infiltrator, o undercover agent, tumutukoy sa matatalinong o nakatago na lihim na espiya na palihim na pumapasok sa isang organisasyon upang isabutahe ito. Prank chi o karaniwan baybay ay ang appendicitis ay nagpapakita ng matinding pananakit na dulot ng pagbabalik-balik ng sakit kapag ang presyon ay bumababa. Napangiti ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, "Aha, sinasabi ko na nga ba?" Ang mga halaman gamot na ito, ay ipinadala ng isang pangkat ng mga peking pasyente na may kagagawa ng lahat. Matapos masuri, ay lumabas ito sa klinika at sinabi kay Master Jiang. Gulat na may pagtataka na napasigaw si Master Jiang, at sinabi, "Ano kamo, peking sakit na sinasabi mo?" Nakatayo na humarap ang ating bida kay Master Jiang, at muling sinabi, "Mayroon mga paminsan-minsan kaso ng appendicitis na walang rebound tenderness. Ngunit sa mga kaso ngayon, nakahawak na agad sila sa kanilang mga tiyan at gumugulong sa sahig. At ang pinakamahalaga sa lahat, ay malibang kung ito ay nasa inversus, at ang appendix ay hindi maaaring nasa kaliwang bahagi." Note, isang congenital malformation kung saan ang mga organo sa dibdib at iyan ay nababaliktad mula sa kaliwa pa kanan. Tinatawag din transposition ng organ or visceral inversion. Nahahati sa situs inversus totalis ang kumpletong pagbaliktad ng lahat ng organo at bahagyang situs inversus pagbaliktad ng ilang organo lamang tulad ng puso. Nangyayari ito sa 1 sa 10,000-20,000 na katao, sa karamihan ng mga kaso ay walang mga partikular na sintomas. Ngunit ang dextrocardia ay bihirang may naiuulat na mga kaso ng sakit sa puso. Tila ba nanginginig sa galit na muling sinabi ng ating bida, "Kaya tulad ng sinasabi mo na peke talaga ito." Napatitig si Master Jiang, at sinabi sa kanyang isipan, galit na siya ngayon. Matalim ang mata na sinabi ng ating bida,
At nangyari rin yun sa ibang klinika na pinapatakbo ni Wuwu at BNA, kaya kailangan nating ipagpalagay na mayroon nagplano nito. Habang tila ba nanginginig ang lalaking pasyente na nasa loob ng klinika. Sinabi ni Master Jiang, sa ating bida, Diyos ko naman, sino ba sa mundong ito ang may? Agad pinutol ng ating bida ang sinasabi ni Master Jiang, agad itong tinalikuran at humakbang papasok sa klinika, at sinabi, sige, at malalaman din natin kung sino ang may pakana nito. Sinabi ni Master Jiang, paano, ano ba ang ibig mong sabihin? Hinawi ng ating bida ang pintuan, tumalim ang mata nito, ngumisi at sabay nagdikit ang ngipin, at muling sinabi, pumunta mismo dito sa atin ang sospek, kaya, kailangan lang natin silang puksain. Lumipas ng ilang sandali, lumapit ang ating bida sa lalaking pasyente, at tila ba napakamot ito ng ulo, at sinabi, nako, mukhang mayroon pagkakamali na nangyari. Sinabi ng lalaking pasyente, sabi ko na nga ba? Ano ang nararapat na gawin mo ngayon? Bahagyang ngumiti ang ating bida na tila ba nahihiya sa mga nangyari, kinamot-kamot pa nito ang ulo, at sinabi, kailangan ka namin magamot ng maayos, at kung talagang pasyente ka nga talaga, ay nararapat lang na gamutin ka. Agad na bigla ang lalaki, nang laki ang mata nito na bahagyang pinagpawisan na tila ba nagtataka, sabay sinabi, ano ba ang sinasabi mo? Agad hinawakan ng dalawang tauhan ng ating bida ang magkabilang braso ng lalaking pasyente, at kabadong sinabi, naparito talaga ako dahil sa sakit na naramdaman ko. Ngumiti ang ating bida at sinabi, gaya ng sinabi mo, maniniwala naman ako sa'yo na naparito ka dahil sa nararamdaman mong sakit, at mas mabuti kung ikaw na lang talaga ang masaktan. Sabay ngumisi ito, at sabay na inilagay ang mask, at muling sinabi, kung wala ka naman talagang sakit, hindi ka naman pupunta dito gaya ng sinabi mo, ngunit pumunta ka dito, at sinabi mong di mo matiis ang sakit. Kung gayon, hindi ba dapat lang nagamutin kita bilang pasyente, hindi ba? At base sa mga sintomas na nirereklamo mo sa diagnosis ko, malakas ang kutob ko na Huang Zhangbieyong yun, di ba? Gulat na napasigaw ang lalaking pasyente, at takot na sinabi, anong sinasabi mong Huang Zhangbieyong? Medyo masakit lang ang tiyan ko, ano ba ang ibig mong sabihin na Huang Zhangbieyong? Sabay takip ng ating bida sa bibig nito. Matapos ay inilapit ng ating bida ang kanyang mukha, sabay sabi, panay ka reklamo ng pananakit ng ibabang bahagi ng tiyan, at umakto ka na parang mamamatay ka, kung hindi ka agad magagamot. Ngunit noong sinuri kita, iginiit mo lang na nakakaramdam ka ng sakit dahil sa mga sintomas na hindi ko matukoy, kaya ang masasabi ko lang ay Huang Zhangbieyong yun. Matapos ay tinawag ng ating bida si Master Jiang, at sinabi, Guru Jiang, ano nga ba ang tawag sa matinding pananakit ng tiyan na hindi alam ang pinagmulan? Agad na tumugon si Master Jiang, at sinabi, tinatawag namin itong Huang Zhangbieyong. Napalunok ang lalaki habang nakatikip ang kamay ng ating bida, sa bibig ng lalaking pasyente, at sinabi muli ng ating bida, kapag parehong sinasabi ng banal na manggagamot ng Jizhao at ng banal na manggagamot ng Yuzhao na parehong diagnosis, sino sa mundo ang maaaring tumutol? Note, si Zhang Zhongjin ay mula sa Jingzhou, at ang ating bida na si Hua Fu ay mula sa Yuzhao. Sinabi ng ating bida sa dalawang alagad, at sinabi, handa na ba kayo? Agad kumilos si Wuwu, na tila ba nag-ala Wolverine ng X-Men, nakaipit sa kanyang mga daliri ang mga scalpel, at si BNA, ay may hawak ng lagaring bakal. At sabay sabi, opo, Master, tumawa na tila ba, nasa saniban ng ating bida, habang hawak nito ang alak. Takot na napasigaw ang lalaking pasyente, sabay sabi, hindi, wag po, lumipas ang mga oras. Habang patuloy na umagos ang dugo, habang nakaharap sa lamesa ang tatlo, ang ating bida, si Wuwu, at si BNA, nakapatong ang kanilang mga kamay sa lamesa. Sinabi ng ating bida sa dalawa, marami bang dugo ang umagos? Sinabi naman ni Wuwu, hindi ba ayos na ang ganito karami? Sinabi naman ni BNA, ayos lang, hindi naman sila mamamatay nito. Sinabi ng ating bida, kumusta na ba ang kanyang temperatura? Sinabi ni Wuwu, parang ayos naman po, kasabay ng kanilang pag-uusap, unti-unti nagkakamalay ang lalaking pasyente, na pinainom ng ating bida ng alak kanina lang, na tila ba mahilo-hilo pa, habang nauuligan nito ang pinag-uusapan ng ating bida, ni Wuwu at ni BNA.
Matapos ay sinabi ng lalaking pasyente sa kanyang isipan, na tila ba hindi siya makakilos, ano ba ang mga iyon? Muli narinig nito na sinabi ng ating bida, naku naman, masyadong mabilis ang pagkakapunit nito. Sinabi naman ni Wuwu, kay Bien-a, ha? Ganoon ba? Baligtarin mo, baligtarin mo. Napapikit ang lalaki, at impit na pinagpawisan at kinabahan. Sabay sabi, ano ba itong kalapastanganan ang ginagawa nila sa katawan ko? Muling sinabi ng ating bida, hindi na ito maaari pa, mabuti pa ay ilibing na natin ito. Agad na pamulagat ang mata ng lalaking pasyente na tila ba nawala ang kanyang pagkahilo, sabay sabi sa kanyang isipan, hindi. Agad bumalikwas ito ng bangon at malakas itong napasigaw, sabay na kinawag-kawag nito ang mga kamay, at sinabi, iligtas niyo po ako, ayoko pang mamatay, putik. Pumunta lang ako dito dahil sabi nila babayaran nila ako para isabutahe ka. Ngunit agad din natigilan ito, nang makita niya ang tatlo na nasa harapan ng lamesa, na nakatingin sa kanya, habang hawak ang chopsticks, kasalukuyan nag-iihaw ito ng mga lamang loob ng baboy sa ihawan. Matapos ay ngumisi ang tatlo, sinabi ng ating bida, ito ay lubos na epektibo. Nakangisi na sinabi ni Wuwu, mas mabuti na rin ito kaysa gamutin ko sila at tusukin ng malalaking karayom. Ngumisi din si Bien-a, na sinabi, mas masaya ito kung ito ay tutusukan ng malalaking karayom. Kabado na nagtataka, na sinabi ng lalaking pasyente, hindi ba't sinabi ninyong maraming dugo ang umaagos? Ngumuya ang ating bida, at tinusok ang piraso ng karne sa ihawan, at sinabi, ang karne ay maraming katas. Muling sinabi ng lalaki, yun ililibing mo. Muling sinabi ng ating bida, kailangan namin itapon ang nasunog na karne. Matapos ay tumingin ito sa tatlong lalaking pasyente, na napayuko, bakas ang kaba ng mga ito. At muling sinabi, ngayon ay umamin na rin ang huling pekeng pasyente. Kung sino man sa inyo ang may nagawan pagkakamali, mabuti pa ay magtaas ng kamay. Nakayuko na takot na sinabi ng mga lalaking pasyente ng sabay-sabay, wala po sino man sa amin, ang nagtaas ng kamay. Bahagyang inusag ng ating bida ang upuan kahoy at sinabi, kayo. Kayong apat na tao ay hindi biglang nag-iisip pumunta kayo dito ng sabay-sabay at magkukunwari pa na mayroon sakit. Humalukip-kip ang ating bida, sabay umupo sa upuan kahoy at sinabi, sino ang nagtulak sa inyo para gawin ito? Agad nagsalita ang isang pasyenteng lalaki, at sinabi na napakamot pa ito sa ulo, ang klinika po ng Mang, binigyan po ako ng salapi ng manggagamot na si Mang Ho, at sinabihan akong magpanggap na may sakit. Sinabi naman ng isa pang lalaking pasyente, ang manggagamot na si So, ang putik na yon, nag-udyok sa akin na gawin ito. Sinabi pa ng isa, kinuha rin po ako ng manggagamot na si Pil. Agad na bigla ang ating bida, natigilan ito at sinabi sa kanyang isipan, lahat sila ay mga manggagamot na kilala ko, matapos ay tinanong nito ang nasa kanyang harapan, at ikaw naman po Ginoo. Kinuha po ako ng manggagamot na si Song ng klinika ng Chaoil. Agad lumapit si Wuwo sa likuran ng ating bida at bamulong, siguro po ay si Song Deok, ang dating unang manggagamot ng Kiao County. Tila may pagtataka na sinabi ng ating bida, talaga ba? Bumuga ito ng hangin at sinabi, nakakaabala ito. Sinabi ni Master Jiang, ang manggagamot na si Song, mayroon bang kapangyarihan ito? Kumunat ang noo ng ating bida, at sinabi, hindi ko alam kapag sinabi ko ito sa aking kuya, at hindi ko rin alam kung maaayos ba niya ito. Sa pinakamasamang pagkakataon, magagamit ko ang awtoridad ng aking maharlikang manggagamot para magdala ng mga hukbo ng gobyerno at durugin sila. Note, si Hua Fen, ang pangalawang niyang kuya, ay mahistrado ng county ng Kiao. Muling sinabi ng ating bida, hindi naman talaga problema ang pagpapabagsak sa kanila. Agad ng laki ang mata sa takot ang apat na lalaking pasyente. Tumingin ang ating bida sa apat at seryosong sinabi, ang problema ay mauulit na naman, ang ganitong sitwasyon, at hindi pa handa ang lahat sa isyu ng mababang singil sa pagpapagamot. At ang pangunahing problema ay ang mga pasyente na dumadagsa lamang sa amin. Sinabi ni Master Jiang na hindi naman mali para sa mga tao na maghanap ng mga bihasang manggagamot. Sinabi naman ng ating bida, hindi ito problema ng mga tao, ito ay sistema hindi isang problema sa istruktura. At kahit ano pa man ang maging sakit,
ang lahat ay nagsisiksikan sa ating. Habang lahat ng araw ay nakatutok sa ating bida, sa lugar ng Qiao County. Matapos ay muling sinabi ng ating bida, kailangan natin ng plano para maipamahagi ang mga ito ayon sa kalubhaan, at ang una ay mga pangunahing klinika na humahawak sa mga maliliit na sakit tulad ng sipon at sakit ng ulo, at ang ikadalawa mga pangalawang klinika na humahawak sa ilang malubhang sakit na may kinalaman sa gamot o mga nangangailangan ng pangpapaospital, at ang pangatlo, na may kakayahang mag-opera at sumasaklaw sa antas ng county, at ito pinaka-ideal sa teorya. Sinabi ni Master Jiang, sa palagay mo, gagana pa kaya yun? Note, sa South Korea, ang mga pangunahing ospital ay may mga klinika na may iisang departamento at health center na may mas mababa sa 30 na kama. Ang mga pangalawang ospital ay pangkalahatang ospital na may hindi bababa sa 100 na kama, kabilang ang hindi bababa sa isang espesyalista sa bawat minimum na 7 departamento. Ang mga hospital ng tertiary ang hospital na kaakibat ng paaralan medical at katumbas na espesyalisadong ospital, na nangangailangan ng hindi bababa sa 9 na departamento na may espesyalista na may mahigit 3 taon karanasan, na matatagpuan sa lugar ng paggamot sa mga sentrong lungsod. Maaaring bisitahin ang primary at secondary hospital anumang oras ngunit ang tertiary na ospital ay nangangailangan ng referral na kasulatan na may mga natuklasan mula sa primary o secondary ospital. Napapikit ang ating bida, at bahagyang napayuko, na tila ba napaisip ng malalim, at sinabi, ngunit dapat ay kalimutan na ang mga kwalifikasyon ng espesyalistang manggagamot ay inuupahan kahit na sinimulan ng idardis dito, kaya ang paglikha ng istruktura ay madaling masisipsip sa baybugan ng hangin habang nakahalukip-kip ito. Sinabi ni Master Jiang, hindi ko maintindihan ang lahat, ngunit naintindihan ko talaga kung ano ang problema. Matapos ay bahagyang hinimas ang chin, at muling sinabi, sa palasyo, ginagamot ng mataas na ranggong manggagamot ang kanyang kamahalan, at ang matataas na opisyal, at ang mas mababang manggagamot ay nasa ilalim ng nakababatang opisyal. At ang mga bagong manggagamot ay ginawa upang gamutin ang mga ordinaryong tao, subalit hindi yun gagana dito. Sabay sabi ng ating bida, ang hirap hindi ba? Sa bagay, tuwing magbubukas ako ng klinika, sobrang abala ako kaya hindi na ako makapunta pa sa banyo. Tila ba pumasok sa isipan ng ating bida kung gaano sila kaabala kasama si Wuo at BNA. Habang hawak ng ating bida ang tools sa pag-oopera, sunod si BNA, bit-bit ang malaking bag, at sinabi, panlabas na pagsusuri. Sunod si Wuo, bit-bit ang maligamgam na tubig, at sinabi panloob na pagsusuri. Muling sinabi ng ating bida, alam kong may kailangan akong isipin kalaunan, ngunit hindi ko inaasahan na mapipilitan ako ng ganito. Sabay tumayo ito at nag-inat at sinabi, dapat na akong magsimulang kumilos. Sinabi ni Master Jiang, nakaisip ka na ba na magandang plano? Sinabi ng ating bida, wala, kailangan ko munang asikasuhin ang isang bagay na mahalaga, hindi ito malulutas sa pamamagitan lamang ng kaunting pag-iisip, tila ba nagtataka na sinabi ni Master Jiang, ha, mga agarang bagay? Agad hinawakan ng ating bida ang isang tungkod na kahoy, at sinabi, isang napakahalagang bagay, sabay hinawakan ng 2 kamay ang tungkod na kahoy, matapos ay ngumisi ito at muling sinabi, edukasyon sa pag-iisip. Agad hinawakan ng ating bida ang isang tungkod, na piraso ng isang kahoy at sinabi, syempre dapat ito ay agapan, matapos ay tumiim ang mata nito at ngumisi sabay sabi, ito ay para sa disiplina. Kasabay nito ang paglabas ng panloob ng enerhiya, habang hawak ang tungkod, na piraso ng kahoy. Matapos ay matigas itong tinuktok sa lupa na sa kanyang harapan, at sinabi, ang una ay pakinggan muna natin kung ano ang plano gawin ng mga pekeng pasyente na ito. Nakayuko ang ulo na takot na lumuluhan na pasigaw na sinabi ng mga lalaking pasyente, gagawin po namin ang lahat, basta po patawarin niyo lang po kami. Tumawa ang ating bida ng mapang-asar, kumawag-kawag pa ang kamay sabay sinabi, haha, nako, ano ka ba naman, hindi naman ganun yun, papatayin o ililigtas ko ang kahit sino kahit nasa ganitong bagay, ang kailangan nyo lang ay magtiis ng kaunti. Kumunat ang noo nito na tila banana cut, at muling sinabi, iyon nga lang, dahil sa pakikipagtalo ko sa inyo, naantala ang aktwal na pangangalaga ko sa mga pasyente, at nasayang lang natin ang herbal na gamot na napunta lang sa wala, at naubos ang mahirap na gawin na pampamanhid,
at nauwi sa kaunting pagkawala ng oras at mga mapagkukunan, syempre kailangan nating ng kabayaran. At paano nga ba tayo dapat makipagsiksikan ng hindi kayo hahawakan, upang sabihin ng mga tao na maayos ang pakikitungo ko sa inyo sa buong Kiao County? Agad namilog ang mga mata, at napaangga nga ang 4 na lalaking pasyente. Sinabi ni Master Jiang, nais mo ba na iwanan sila sa akin? Lumingon ang ating bida sa kanyang likuran at sinabi, sa iyo ba, Gerong Jiang? Ngumisi ito at sinabi, sisiguraduhin ko na maririnig ito ng buong county. Napakislat ang mga lalaking pasyente nang hinila ni Master Jiang ang lubad, naipon ang mga kamay ng mga lalaking pasyente, na nakagapos, bakas sa kanila ang pagtataka, at sinabi paano niya nagawa ito. Matapos ay sinabi ni Master Jiang, tara na, pakaladkad na hinayla ni Master Zhang palabas ang 4 na lalaking peking pasyente. Napalingon pa ito sa ating bida na puno ng kaba, sabay sabi ng isang lalaki, kayo dyan, ano ang plano ninyong gawin sa amin? Napapailing na napatingin ang ating bida, pumasok sa kanyang isipan ang isda na nakatali na sunod-sunod, matapos ay tumingin sa mga lalaking kinakaladkad ni Master Jiang, at sinabi, sino ba ang nakakaalam nom? Sa totoo lang hindi ko pa alam. Ngumiti ito at muling sinabi, alam mo naman na kailangan alagaan mabuti ang mga peking pasyente di ba? Ngumiti rin si Himan at sinabi, aalis na din ba tayo? Sabay ngiti rin ni Yizi. Samantala sa bayan, sa pamilya ng klinika ng Mang. Nakaupo ito sa labas sa isang upuan kahoy, ang manggagamot na si Mang Ho, bahagyang nakatungo ito at inis na sinabi sa kanyang isipan. Ha, buwisit ang hambog na yun, tignan ko nga kung maayos mong magagamot ang mga peking pasyente na yun. Matapos ay napaangat ang ulo nito sa pagkakayuko nang may narinig itong 2 lalaki na naglalakad at nag-uusap at sinabi ng isa, hoy, nakita mo ba yun mga hukbo ng gobyerno na nagtipon sa harap ng klinika ni Huatwo kanina? Sinabi ng isa, naku ang gulo naman kapatid ko, sinabi muli ng isang lalaki, dahil ang mga peking pasyenteng iyan ang nagdulot ng kaguluhan sa klinika ni Huatwo, nagpadala ang mahistrado ng mga hukbo, alam mo yan, at dadalhin silang lahat at tatanungin. Agad na tigilan ang manggagamot na si Mang Ho, muling sinabi ng lalaki, ha, kakaiba talaga ang naging takbo ng mga bagay-bagay. Sinabi naman ng isa, sinasabi mo ba sa akin, na parang magkakaroon ng madugong labanan? Kumunat ang noo ng manggagamot, kinabahan ito at pinagpawisan, at sinabi sa kanyang isipan, natuklasan kaya sila. Ngunit paano kung ipipilit lang nila, masasaktan lang sila. Wala nang paraan pa para patunayan pa ang totoo. Muling sinabi ng lalaking naglalakad, nabalitaan ko ang mahistrado mismo ang magpapahirap sa mga tulisan, kung mamalasin sila, baka madamay pa ang kanilang Panginoon na si Pei. Sinabi naman ng isa, ngayon na naiisip ko, ang Panginoong na ito ng Pei, ang nagpatayo ng klinika ni Huatwo, may balak ba siyang parusahan sila dahil sa pag-insulto sa maharlikang sambahayan? Agad nagkulay suka ang manggagamot na si Mang Ho nang laki ang mata nito at kinabahan sa takot, sabay sabi sa kanyang isipan, ano daw? Ang Panginoon ang nagtayo ng klinika na yun, hindi ko yata alam yun, at habang papalayong dalawa, namumutla na napatingin ito, at muling sinabi ng isang lalaki, at tila yata, natanggal na sa kanila ang pangalan ng manunulsol. Sinabi naman ng isa, aha, kaya pala may tao talaga sa likod nito. Matapos ay lihim na ngumiti ang 2 lalaki, sabay sulyap din ng palihim at sinabi, ang sabi pa nila, at manggagamot daw na si Mang Ho yun ng klinika ng pamilyang Mang. Lalong nang laki ang mata nito sa takot, namutla ito at bahagyang napasigaw sa kaba. Nagmadali itong tumayo at pumasok sa klinika, at mabilis isinilid ang mga salapi. At sinabi sa kanyang isipan, hindi, paano ito natapos ng ganito, kailangan ko munang magtago. Matapos ay nagmadali itong lumabas upang tumakas, at muling sinabi sa kanyang isipan, ang lintik na manggagamot na si Song. Anong klaseng paglilinis ba ito, at paano naming haharapin ang isang bagay na kahit ang kanyang kamahalan at may kinalaman din? Sa pagmamadali nito makatakas, ay nabangga ito sa harapan ng dibdib ng lalaki, na hindi ito napansin. Napaubo ito, matapos ay tumilapon ito sa sahig, napahiga ito, at sinabi sa kanyang isipan, aray ko, ano ba ang matigas na bagay na yon? Huwag mong sabihin na narito na sila upang arestuhin ako?
Agad ibinagsak ng lalaking si Himan ang bakal na tubo na napapalibutan ng mga tusok-tusok. Agad napalingon ang manggagamot na si Mangho, nang laki ang mata nito sa nakitang tubo. Natakot ito at umatras paupo, pinagdikit nito ang dalawang palad, at sabay na nagmamakaawa, at sinabi, "Pakiusap, patawarin mo ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat." At ang lahat ng ito ay pinangungunahan ng manggagamot na si Song. Dahil inakit ng manggagamot na si Huatwo, ang mga pasyente, kaya wala kaming ibang magawa kundi ang gumawa ng paraan. Nais lang naman naming ang mabuhay ng magkakasama, yun lang yun, napatingin si Himan, at si Yizi. Mula naman sa likuran ng dalawa, biglang sumulpot si Hua Fen, ang pangalawang kuya ng ating bida, at sinabi, "Tama ka nga, kusa nilang ibinubuhos ang lahat." Sinabi ni Himan, "Medyo nakukumbinsi na rin ang mukha ko." Sabay natawa ito, matapos ay tumingin ito sa manggagamot na si Mangho at muling sinabi ni Hua Fen, "Masyadong manipis ang ebidensya para malaya kaming makakilos, ngunit aaminin namin, simple lang ang mga bagay na ito." Note, mga ebidensya na maaaring magsilbing kapaki-pakinabang na sanggunian. Lumuluha na nagmamakaawa na sinabi ng manggagamot na si Mangho, "Mahistrado Hua." Maya-maya ay pasigaw na sinabi ni Hua Fen, "Mga kawal, arestuhin ang lalaking ito at samahan siya papunta sa tanggapan." Agad na tumugon ang dalawang kawal at sinabi, "Opo, Ginoo." Nang laki ang mata sa takot at kaba ng manggagamot na si Mangho, kasabay ng malakas na sigaw, "Hindi!" Umalingaw ito sa buong klinika ng pamilyang Mang. Matapos ay nagkatinginan ang dalawang lalaki na nag-uusap, nakangiti at bahagyang inangat ang suot na salakot na nagbalat kayo, na walang iba kung hindi si Wuwo at Bian-a. Sinabi ni Wuwo kay Bian-a, "Ang susunod ay ang klinika ng pamilyang Pil." Nakangiti na umakbay si Bian-a at sinabi, "Tera na nakatatandang kapatid." At sabay lumakad ito palayo, lumipas ang oras. Habang nakatayo si Himan at Yizi sa pagitan nito si Hua Fen, humalukip-kip ito at sinabi sa manggagamot na si Mangho, "Pangatlo na yan, paano ba nila nagagawang itapat ang lahat ng kanilang pinag-aralan ng ganito kadali?" Sinabi ni Himan, "Gaya ng sinabi ko, sa mukha ko palang nakukumbinsi na sila." Nakaluhod at nakagapos ang manggagamot na si So, at tulad ng manggagamot na si Mangho, naaresto na rin ito. Lumingon si Hua Fen kay Himan, at sinabi, "Kaya ngayon ang kailangan na lang nating habulin ay ito na manggagamot na si Song." Sinabi naman ni Himan, "Hindi ba sinabi sa iyo ni Huatwo, Mahistrado Hua Fen, na siya na daw mismo ang haharap doon?" Agad natigilan si Hua Fen, bakas ang bahagyang pagkalito nito. Matapos ay napahawak ito sa kanyang ulo sabay napapikit at sinabi, "Wala naman siguro siyang planong patayin ang manggagamot na si Song Deok, di ba?" Napapikit din si Himan, at sinabi, "Hindi naman yun krimen na karapat-dapat na mauwi sa kamatayan, kaya malamang hindi siya aabot doon, kahit na mukhang galit naman siya." Sinabi ni Hua Fen, "Matino siya, at magaling itong kahaharapin ng maharlikang manggagamot." Samantala sa labas ng klinika ng manggagamot na si Song. Papasok ang ating bida, bahagyang ngumiti ito, at sinabi, "Nasa loob ba ang manggagamot na si Song Deok?" Agad na lumingon ang manggagamot na si Song, pumasok ang ating bida, laminggalinga ito at sinabi, "Maaari ba akong magpakonsulta?" Nagtataka na napatingin ang manggagamot na si Song, at sinabi, "Ikaw, nagpapatawa ka ba? May manggagamot na magpapakonsulta sa akin bilang pasyente, yan ba ang ibig mong sabihin?" Sinabi ng ating bida, "Hindi ba maaari na ahiting ng isang monghe ang kanyang sariling ulo, maaari ba?" Kumunat ang noo ng manggagamot na si Song, sabay sabi sa kanyang isipan, marahil ay hindi pa niya siguro naiisip ang mga yon, ngunit hindi naman siya talaga pumunta dito dahil may sakit siya, marahil ay. Tingin ko naman ay walang tutulong sa kanya, sabay sabi sa ating bida, "Halika, dito tayo." Nakangiti na sumunod ang ating bida, matapos maupo, sinabi ng manggagamot na si Song, "Ano ang dahilan at naparito ka? Ano ba ang masakit sa'yo? Hindi ko matutukoy kung anong eksakto ang sakit mo, ngunit." Pinutol ng ating bida ang sinasabi ng manggagamot na si Song, matapos ay hinawakan ng ating bida ang kanyang dibdib, at tila ba kinakapos ng hininga. Sabay sabi, "Masakit ang puso ko." Sinabi ng manggagamot na si Song, "Nababaliw ka na ba?
Bahagyang hinimas ng ating bida ang tapat ng kanyang puso, at sinabi, ang sakit talaga ng puso ko. Nakapaglibot na ako sa gitnang kapatagan upang gamutin ang mga ordinaryong tao, at pagkatapos ng 15 taon, sa wakas ay nakabalik na ako sa aking bayan. Ngunit kung susumayin mo ang lahat, 1 o 2 taon pa lang ako na nakapag-ensayo ng medisina dito, ngunit ang mga manggagamot ng Qiao County ay umaarte na parang kinuha ko ang lahat ng mangkok ng pagkain nila. Agad na tigilan ang manggagamot na si Song, kumunat ang noo nito, na tila bakidlat na nasapul siya sa sinabi ng ating bida. Muling sinabi ng ating bida, at saka may mga nagpadala rin ng mga pekeng pasyente sa klinika ko, upang hindi ko makita ang mga totoong pasyente, ang isipin ko, na ang mga salarin ay mga kapwa kong manggagamot, at napakasama nito na parang may tumama sa aking dibdib. Kunot ang noo at bahagyang nagdikit ang mga ngipin ng manggagamot na si Song. Kumunat ang noo ng ating bida at muling sinabi, paano ko ba mapapawi itong galit sa puso ko? Diretso na tumingin ang manggagamot na si Song, at sinabi, ang ginagamot ko ay ang katawan, at hindi ang puso. Kung masama ang pakiramdam ng puso mo, hindi ka dapat pumunta sa manggagamot na tulad ko, kundi sa Taipang daw o sa daanan ng 5 tuka ng bigas. Bahagyang tumiim ang tingin ng ating bida sa manggagamot na si Song, at seryosong sinabi, ganoon ba? Tumayo ang ating bida at muling sinabi, may kasabihan nga tayo na, hindi maaaring tipunin muli ang natapon na tubig, ngunit dapat bigyan man lang ng pagkakataon ang mga tao na itama ang kanilang pagkakamali, hindi ba? Kaya dapat ay pag-isipang mong mabuti. Note, ang natapon na tubig ay hindi na maaaring isalok muli. Bagamat madalas na binabanggit ang sikat na kwento tungkol kay Jiang Ziya, ang mga pinakamaagang tala ay mula sa dinastiyang Song, kaya malamang na hindi ito ginamit sa huling bahagi ng Han. Sinabi pa ng ating bida, ang nararapat ay ibalik ang mga bagay sa dati nilang anyo. Bahagyang tumalim ang mata ng manggagamot na si Song at kumuyam ang kamao nito na nakapatong sa lamesa, at inis na sinabi, at paano kung ito ay mahirap nang ibalik? Tumingin ang ating bida at sinabi, kung gayon, at kailangan lang ay burahin ang mga ito. Matalim na tumingin ang manggagamot na si Song, sabay na kumuyam ang kamao nito at sinabi, at paano kung hindi ko ito gagawin? Sumeryoso na sinabi ng ating bida, kung gayon ay kailangan ko na lang itong burahin. At mas mabuti sana kung kinausap mo na lang ako ng direkta. Salubong ang kilay nito at bakas ang tinitimping galit at sinabi, pinipigilan mo ang mga pasyente na nais magpagamot, iyon ay lumagpas na sa hangganan. Matalim ang tingin, na umungol lang ang manggagamot na si Song. Nagpatuloy ang ating bida sa kanyang sinasabi, kahit ano pa man ang ginawa mo, ayusin mo ang gusot na ito. Sabay kumuyam ang kamao ng manggagamot na si Song. Humakbang ang ating bida, matapos ay suminyas ang kamay at inilahad ang 3 daliri, at sinabi, bibigyan kita ng 3 araw, para ayusin ang gulo na ginawa mo, sabay humakbang ito palabas. Naiwan na nakatungo ang manggagamot na si Song, sabay nagdikit ang ngipin nito, sabay sinabi ng isa kang hambog. Sabay ibinagsak nito ang nakakuyom niyang kamao, na naglikha ng ingay, at galit na pasiga na sinabi, masyado kang hambog, hayop ka, ha. Ibabalik ko ang lahat, at ano ang ibabalik ko, sabay tinabig ang mga libro at halaman gamot na nasa lamesa. At pasiga muli nitong sinabi, nahuli na niya lahat ng peking pasyente, wala na akong dapat ayusin pa, malamang naghahanap lang siya ng dahilan upang makahingi ng salapi sa akin. Tumaob ang ilang mga herbal na gamot, maging ang kanyang karayom sa acupuncture ay nagkalat na sa maruming sahig. Patuloy sa pagsigaw ang manggagamot na si Song, at sinabi, sige, gawin mo ang nais mo, lintik ka, naputik ka, Tamaan ka sana ng kidlat, putik ka, lumipas ang oras, gabi, sa taberna. Habang nakahain sa lamesa ang alak at ang masarap na pulutan nito. Maririnig ang mahinang pagmumura nito, putik. Namumula na ang mukha ng manggagamot na si Song, tila balasing na ito. Patuloy na nagsasaling ito ng alak sa kanyang tasa, at sinabi, nagsimula lang naman magkamali ang mga bagay-bagay, simula ng pagalingin niya sa pagkakalason sa metal, ang lintik na si Kauren, 1 o 2 lang sa 15 taon na yun sa Qiao County. Kung bibilangin mo ang lahat ng oras na paggala niya sa mahigit 8 taon na, sabay lagok ng alak. Matapos lumagok,
Pinunasan nito ang alak na tumulo sa bibig nito. Lumabas din ang tunay mong anyo. Oo nga, tama nga, marami ka rin kalokohan, bulok kang lintik ka, muling nagsali nito ng alak. Maya-maya ay dumating ang isang utusan, agad siyang tinawag nito. At sinabi, Master Song, mayroon po kayong pasyente. Tila ba hindi ito tinapunan agad ng tingin ng manggagamot na si Song, nagpatuloy ito sa pagsali ng alak at pag-inom, at sinabi, sa ganitong oras. Maya-maya ay agad mumisi ito ng hilaw sabay sabi sa kanyang isipan, kung ito ay nagmamadali, maaari akong maningil ng malaki at magandang kabayaran. Agad pasuray-suray itong tumayo at sinabi, tara na. Agad nagtaka ang utusan at sinabi, sigurado po ba na ayos lang kayo? Sinabi ng utusan, ngunit nakainom na po kayo. Humakbang ang manggagamot na si Song, sabay ngumiti, at sinabi, kailangan ko lang kumalma ng konti. Ayos na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangan mag-alala ng sobra. Nag-alangan na sumunod ang utusan. Maya-maya pa ay patungo na sila sa klinika ng manggagamot na si Song. Sa loob, nakangiti na namumula na sinabi ng manggagamot na si Song, tignan nga natin, ano kaya ang problema? Sinabi ng ina ng bata, manggagamot, ang anak ko po ay mayroon pigsa. Bahagyang yumuko ang manggagamot na si Song, at sinabi, hayaan mo ako na masuri ito. Nang makita nito ang hindi kalakihan pigsa na nasa gilid ng mata, sinabi ng manggagamot na si Song, hindi naman gaano ito lalaki pa, ilang tusok lang ng karayom at kaunting pamahid lang ay agad na mawawala na ito. Tila naman nakahinga ng maluwag ang ina ng bata, bahagyang bumuga ito ng hininga at sinabi, salamat po, manggagamot. Kinuha ng manggagamot Song, ang kanyang mga piraso ng karayom na nasa lagayan, para igamot sa bata. At sinabi, maghintay ka lang sandali, matapos ay kumuha ng piraso ng karayom. Yumuko ito upang itusok sa pigsa ng bata, agad nagtaka ang ina ng bata nang malanghap nito ang amoy ng alak sa manggagamot na si Song, at sinabi sa kanyang isipan, amoy ng alak ba yon? Sinabi ng manggagamot na si Song, tiis ka lang ng konti, medyo masakit ito. Sinabi ng bata, pakiusap po lolo, dahan-dahan lang po. Ngunit nang tinusok nito ang pigsa ay dumaplis ito. Agad na pa-eject ang bata, napaaray ito. Sinabi ng manggagamot na si Song, kung hindi masakit, hindi ito gagana, tiisin mo lang ng kaunti at magiging maayos ka rin. Muling tinusok ng manggagamot na si Song, ang pigsa ng bata. Sabay sinabi nito sa kanyang isipan, naku naman, naparami yata ang inom, nadudulang ako. Muling tinusok ng karayom ang pigsa, tumusok ito sa gitna ng pigsa na pasigaw sa sakit ang bata. Arayi ko po ang sakit po lolo, natitigilan na kinabahan ang manggagamot na si Song. Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, naku, sumable yata ako sa gilid, at bahagyang tumawa ito habang namumula, at sinabi, hehe, alam kong masakit yan, ganyan talaga, naiwan ang dalawang karayom na nakatusok sa gilid ng mukha nito. Umiyak na inangat ng bata ang kamay niya sa ere. Muling sinabi ng manggagamot na si Song, sa ina ng ating bida, lagyan mo ito ng ointment, at hayaan mo siyang makatulog ng mahimbing, at iimpis din ang pigsa, maaari na siyang matulog sa katabing silid kaya huwag na kayong mag-alala pa. Sabay sinabi nito sa kanyang isipan, hindi naman delikado sa gitnang bahagi, kaya marahil ay ayos lang ito. Sinabi ng ina ng bata, kailangan pa ba niyang agpalipas ng gabi dito? Hinimas ng manggagamot na si Song, ang kanyang balbas, at sinabi, iyon ay kung sakali lang naman, dapat siya manatili sa klinika na malapit sa akin kahit isang araw lang. Sabay sabi sa kanyang isipan, at sa ganoong paraan, mas malaki ang masisingil ko sa paggamot ko sa kanya. Tumingin ito sa pigsa na nandoon pa rin ang karayom, na nakatusok, bahagya ng umaagos ang dugo nito. Muling sinabi ng manggagamot na si Song, simple lang ang paggagamot nito, kaya huwag kayong masyadong mag-alala, kinabukasan. Napamulat sa pagkakaidlip ang ina ng bata, nang marinig niyang umuungol, na nanginginig ang batang pasyente. Umiyak ito hawak ang parte ng mukha may pigsa at sinabi, ang sakit po, ina, ang sakit po. Agad napatayo sa pagkakaupo ang babae na ina ng bata, sinabi, Dang-il. Anak ko, agad na tinawag ang manggagamot na si Song, manggagamot, manggagamot. Masakit daw po, sabi niya, manggagamot, bahagyang napamulat ng mata sa pagkakatulog ang manggagamot na si Song.
Nagmadali ito sa pagbangon at nagbihis, agad na hinila ito ng ina ng bata, at sinabi, "Manggagamot pakibilisan po ninyo." Sinabi ng manggagamot na si Song, "Maayos naman siya, di ba?" Nang makita ang pigsa ng bata, namamaga na ito na tila ba may nana na sa paligid at may bahagya pang umaagos na dugo. Nabigla ito at natitigilan na sinabi, "Bakit nag?" Sabay pinutol niya ang balak sana niyang sabihin, upang hindi mag-isip ng hindi maganda ang ina ng bata. Kinakabahan na sinabi ng ina ng bata, "Ano ba ang nangyayari sa anak ko?" Kumuha ng benda ang manggagamot na si Song at sinabi, "Hindi naman malala ito." Sabay sabi nito sa kanyang isipan, "Bakit may dugong lumalabas sa tinusok kong karayom?" Matapos ay napansin nito ang marka ng dugo sa unan. At gulat na nagtataka na sinabi nito sa kanyang isipan, "Ha? Bakit ganito karaming dugo?" Nagdikit ang ngipin nito, sabay pinagpawisan ito ng malapot at sinabi muli sa kanyang isipan, "Masama ito, lampas na ito sa kakayahan ko. Kung pinauwi ko na lang sana sila kahapon, hindi na sana ito mangyayari dito." Matapos ay bahagyang ngumisi ng lihim at sinabi muli sa kanyang isipan, "Ang kailangan ko lang ay pagtakpan ito, mukha naman hindi siya mamamatay. Kaya kung babaliwalain ko ito, walang ibang makakaalam." Maya-maya pa ay lumapit ito sa batang pasyente at tinalian niya ito ng benda sa ulo, upang maangpat ang pagdurugo, sabay sinabi sa ina ng bata, "Nagnanaknak ang loob, kaya may kaunting pagdurugo na lumalabas. At bahagi lang ito ng natural na proseso ng paggagamot kaya huwag kayong masyadong mag-alala. At hindi na rin kailangan pa ng herbal na gamot, palitan lang ng madalas ang benda." Ngunit sa paglalagay niya ng benda, napasigaw ang batang pasyente sa sakit, nag-aalala na tinawag ng ina ng bata ang manggagamot na si Song, bahagyang lumingon ang manggagamot na si Song, at sinabi, "Sinabi ko na sa iyo na ayos lang siya, di ba? Ah, siya nga pala, bago ko ito makalimutan." Nagtataka na napatingin ang babae, kumilos ang kamay ng manggagamot na si Song, na tila ba sumahad ito, sabay sinabi, "Kailangan mo nang magbayad sa paggamot." Sinabi ng manggagamot na si Song, siya nga pala, bago mo makalimutan." Nagtataka na napatingin ang babae. Inilahad ng manggagamot na si Song ang palad at bahagyang ngumiti at muling sinabi, "Kailangan mo pa rin magbayad bago ka umalis." Samantala sa harapan ng klinika ng ating bida, kasalukuyan may hawak itong pirasong pat-pat habang may ginuguhit ito sa lupa. Habang nakaupo sa papag si Master Jiang, sinabi ni Master Jiang, "Aaminin ko may punto ka Huatwo, ngunit kahit na ganon." Agad sinabi ng ating bida, "Oo nga, siguradong hindi ito masyadong makatotohanan." Hindi nila namalayan ang humahangos na babae, bit-bit ang kanyang anak mula sa kanyang likuran, lakad at takbo ang ginawa ng babae. Nang matano nito ang ating bida at si Master Jiang, ay agarang sumigaw ito at pasigaw nitong sinabi, "Manggagamot! Manggagamot wa!" Agad lumingon ang dalawa sa pinanggalingan ng sigaw. Lumuluha na pasigaw na sinabi ng babae, "Pakiusap iligtas niyo po ang aking anak." Agad kumilos ang dalawa, sinabi ng ating bida, "Pumasok muna tayo sa loob." Agad naman natarante si Master Jiang, upang tulungan ang babae at sinabi, "Naku naman, ano ba ang nangyari sa bata?" Agad inihiga sa kama ang bata, humagulgol na tinakpan ng babae ang kanyang mukha, at sinabi, "Manggagamot, iligtas mo po ang aking anak, nagmamakaawa po ako sa inyo." Pinakalma naman ito ni Master Jiang, at sinabi, "Ginang, alang-alang sa inyong anak, sana ay subukan mong huminahon ng kaunti." Agarang naman tinawag ng ating bida ang dalawa niyang disipulo, sabay sinabi, "Wuwu, BNA, dalhan niyo ako dito ng mainit na tubig." Sinabi muli ng ating bida, "Ang mabuti pa ay susuriin ko muna si." Agad itong natigilan ng mapatingin ang ating bida, at si Master Jiang, sa tila ba nagnanaknak na pigsa, kumunat ang noo ng dalawa, na tila ba nagtataka kung bakit may ganoon ang bata. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, "Ano ba ito? Pigsa ba yun? Hindi naman siguro, hindi naman na parang nababulok ng ganito ang pigsa, ngunit ano ba ang nangyari dito?" Bahagyang inis na lumingon ang ating bida sa ina ng batang pasyente, at sinabi, "Kailan ba ito nagsimula?" Impit na lumuluha ang babae, at sinabi, "Ginamot lang naman ang kanyang pigsa nung nakaraan araw, subalit kaninang umaga ay nagsimula na siya mawala ng malay, at ginamot siya ng manggagamot na si Song." Agad nagulat ang ating bida,
sabay sabi, ano? Umangat ang kanyang kamay upang hawakan ng malapitan ang sugat, at sinabi nito sa kanyang isipan, hindi dapat nagpadalos-dalaw sa conclusion, ang mga pigsa ay maaaring biglang lumala. Matapos ay sinabi, ibang klaseng pigsa ito, at ganoon kabilis lumala ng isang araw lang. Sinabi ng ina ng bata, hindi po, hindi naman po malala noon, ngunit noong isang araw po, pagkatapos mag-acupuncture ang manggagamot na si Song, ay mayroon pong lumabas na dugo. Kumunat ang noo ni Master Jiang, sabay sabi, ha? Ano kamo, may lumabas na dugo kung saan niya tinusok ang karayom. Agad naman pinairal ng ating bida ang kanyang clairvoyance, lumiwanag ang X-ray vision ng mata nito. Agad niyang nakita ang dahilan ng pamamaga nito, sabay sinabi sa kanyang isipan, medyo napunit ang temporal artery niya, maliit lang siya, ngunit. Nasira ba ang karayom, bakit niya tutusukan ang sentido? Hindi naman karaniwan ang acupuncture, note, temporal artery, isang ugat na dumadaloy sa punto ng taiyang sa templo, at hindi kailanman tinutusok ito ng karayom. Matapos ay sinabi ng ating bida, kailangan ko na agad itong magamot. Agad nagtaka ang ina ng bata, bakas ang takot nito sa mukha. Naglagay ng mask ang ating bida, ngumiti ito at sinabi, kumalma po kayo, nanay, at huwag pong masyadong mag-alala pa. Sinabi ni Master Jiang, nataman ba niya ang gitnang bahagi ng taiyang? Sinabi ng ating bida, ito ay isang daluyan ng dugo sa loob na medyo napunit. Pinatulog nito ang bata at tinakpan ang mukha at ang namamagang sugat lang nito ang nakalitaw. Sinabi ng ating bida, nung siya ay gising, ang pagpindot dito ay maaaring makapaghinto sa pagdurugo, ngunit mukhang lumala ito habang natutulog siya. Hindi pa naman, nanganganib ang kanyang buhay, ngunit ito ay isang malaking pagkawala ng dugo. Sinabi ni Master Jiang, kung gayon ay kakailanganin natin ng tonic na sabaw na gamot at makabubuti ito para sa kakulangan sa dugo. Bahagyang lumingon ang ating bida at sinabi, kung gayon, ay ipapaubaya ko na yan sa iyo, ikaw na ang bahala. Note, isang grupo ng mga herbal na formula na tumutulong sa paggawa ng dugo, tulad ng Samultang at Gyeongukgo, na parehong naitala simula pa noong dinastiyang Song. Lumingon si Master Jiang, at napaisip ng malalim, na tila ba nagtataka, sa kaalaman ng ating bida, sabay sinabi sa kanyang isipan, talagang may kakaiba. At kahit na may malaking karayom, hindi mo karaniwan makikita ang ganito karaming pagdurugo mula sa isang acupuncture point lamang. Nang makalabas na si Master Jiang, hinarap naman ng ating bida ang dalawa niya disipulo, habang nasa pagitan nila ang batang pasyente, at sinabi, ito ay simpleng operasyon lamang, kaya ipapaliwanag ko ito sa inyo ng maikli. Agad na tumugon ang dalawa, at sabay na sinabi, opo, Master. Muling tinignan ng ating bida, ng kanyang X-ray vision, ang loob ng sugat ng bata, at sinabi, una, gumawa ng hiwa na humigit kumulang 1 sentimetro, pagkatapos ay i-compress ang napunit ng temporal artery upang mapababa ang presyon ng dugo. At kapag bumalik na sa dati ang elastisidad ng daluyan ng dugo, isasara na natin ito at obserbahan. At para sa ganitong uri ng pinsala, ang operasyon ay dapat lamang gawin kapag wala ng ibang pagpipilian, kung mas kaunti ang pagdurugo kaysa dito, maaari mo itong pigilan sa pamamagitan ng pagpindot, kaya tatandaan ninyo na huwag basta-basta hiwain ito. Muling tumugon si Wuwo at Biena, at sabay na sinabi, naintindihan po namin Master. Agad na tinusok ng scalpel ang namamagang pigsa nito at sinabi, panghiwa. Nang mahawakan ng panghiwa, ay bahagyang ibinuka ang sugat at sinabi, hawakan ng marahan ang sisidlan sa ibaba. Sinabi ni Wuwo, naintindihan ko po. Sinabi naman ni Biena, kontrolado na po ang pagdurugo. Hinayla ng ating bida sa pamamagitan ng gunting ang sinulid na pangtahi ng sugat. At inis na pumasok sa kanyang isipan ang manggagamot na si Song, sabay banggit ng pangalan ng manggagamot. Kumunat ang noo nito, at sinabi, ano ba itong ginawa mo? Matapos ay lumipas ang mga oras, mahimbing na natutulog ang bata sa kama, matapos maoperahan ay tila ba nakaramdam ito ng kaginhawaan. Sinabi ng ating bida sa ina ng bata, habang katabi si Master Jiang, at sinabi, naging maayos po ang operasyon na ito, mas mainam po kung 5 araw po siyang magpahinga upang mas lalo siyang gumaling. Maluha-luha na yumuko ang ina ng bata, at sinabi, maraming salamat po sa inyo manggagamot.
Habang abala naman si Wuwo at Biena na nagliligpit ng mga gamit sa paggamot. Muling sinabi ng ating bida sa babae, nabanggit mo kanina na ginamot siya ng manggagamot na si Song, maaari mo bang sabihin kung ano ang eksaktong nangyari? Bahagyang nag-alangan ang babae, ngunit sinabi pa rin niya ang buong pangyayari. Parehong kumunat ang noo ng dalawa, habang nakikinig ito sa sinasabi ng babae. Muling nag-alangan ito at sinabi, mayroon pa pong isang bagay na bumabagabag sa akin. Nakainom po, ang manggagamot na si Song, habang ginagamot po niya ang anak ko, bumakas ang galit ng dalawa. Agad na kumaripas ng takbo si Master Jiang, at pasigaw nitong sinabi, ang dapat sa walang hiyang iyon ay durugin. Tumawa ng hilaw ang ating bida, sabay senyas sa babae na maghintay sandali at sinabi, Ginang, sa ngayon po ay magpahinga ka muna dito at, teka Gerong Jiang. Galit na sinabi ni Master Jiang, habang ito ay tumatakbo, lintik siya, bubuksan ko siya at titignan ko kung ano ang itsura ng kanyang bituka na nabubulok. Agad naman nahabol ng ating bida si Master Jiang, at mahigpit na hinawakan ito sa balikat at pinigilan, sabay sinabi, teka lang, Master Jiang, ang paghiwa sa kanya nang wala sa oras ay isang krimen. Ngumiti ang ating bida ng hilaw habang pigil nito si Master Jiang, at sinabi, ginamot niya ang isang pasyente ng lasing. Ganoon na ba siya kadesperado na mamatay, at naintindihan ko ngunit bawal natin siyang patayin. Sabay sinabi nito sa isipan, naku naman, kapag ang pasyente na ang nasangkot, pati ang guro na si Jiang na napakakalmado na Ginoo, ay nawawala na rin ng pagtitimpi. Muling sinabi ng ating bida, ang mabuti pa ay mang-alap tayo na ebidensya sa lalong madaling panahon. Tumingin si Master Jiang sa ating bida, natigilan ito at bahagyang kumalma. Nang magising ang batang pasyente ay lumapit ang dalawa at kinausap ito. Agad naman nagpaliwanag ang bata, matapos ay kumalap pa ng impormasyon sa labas at sa klinika. Lumipas ang araw na dakip ang manggagamot na si Song, nakagapos ito at hawak ng dalawang kawal sabay dinala sa tanggapan. Sumigaw ang mahistrado na Hua Fen, at sinabi, paluhurin niyo siya. Agad pinaluhod ang manggagamot na si Song sa lupa. Muling sinabi ng mahistrado na si Hua Fen, pakinggan mo ang mga kasong kriminal mo Song Deok. Nagpadala ka ng mga pekeng pasyente sa ibang klinika at hinadlangan ang paggamot. Ginamot mo ang isang pasyente habang ikaw ay lasing at inilagay mo sa panganib ang kanilang buhay. Nakayuko na nakaluhod na puno ng pagsisisi ang manggagamot na si Song. Muling sinabi ng mahistrado na si Hua Fen, at ang kriminal na si Chuck, So, at Pilgong ay nagpatutuo na ikaw ang namuno sa kanila. Ang sugo ng bahay tuluyan, ang sarili mong mga disipulo, at maging ang nasugatan mong bata at ang kanyang ina, lahat sila ay nagpatutuo na ikaw ay lasing. Mayroon ka bang sasabihin, magsalita ka na ngayon din? Sinabi ng manggagamot na si Song, alam kong nagkamali ako. Matapos ay pasigaw nitong sinabi, nakainom ako, oo, subalit hindi ako lasing, at hindi ako nagkamali sa aking paggagamot, paano naging krimen yun? Sumusumpa ako na inosente ako, nagdikit ang mga kilay ni Master Jiang, sa mga naririnig na sinasabi ng manggagamot na si Song, pabulong nitong sinabi, sa ating bida, sinungalin ka, kaya nga sinabi kong patayin na lang natin siya. Agad naman bumulong ang ating bida sa tenga ni Master Jiang, at sinabi, kung meron man, isa ka Master Jiang, ang luluhod dyan ngayon. Matapos ay muling sumigaw ang manggagamot na si Song, at sinabi, niloko rin naman ako ng mga pekeng pasyente. Hindi sapat ang kakayahan ko, kaya naisipan kong ang pagpapadala sa kanila sa klinika ni Huatuo, ay ang. Agad na tigilan ang ating bida at si Master Jiang, napatingin ito, mula sa likod ng mahistrado na si Hua Fen, isang lalaki ang dumating at sinabi, kung gayon, siya pala yun, bahagyang napalingon ang mahistrado na si Hua Fen, kunot ang noo, at bakas ang tinitimping galit na muling sinabi ng lalaki, ang taong nang ahas na insultuhan ang klinika na itinatag ko, siya ay si Chancellor ng Kei, Jin Gui, kilala rin sa pangalan, Hanyu.